Simple at mabilis ang naging pasahan ng liderato ng DILG mula sa dating kalihim na si Benhur Abalos patungo sa dating gobernador ng Cavite na si John Vic Remulla. Ayon kay Abalos, sa lahat ng opisinang kanyang nahawakan, kabilang ang pagiging mayor at congressman ng Mandaluyong, pati na ang MMDA, pinakanahirapan siya sa DILG. Pero panatag siya sa kakayanan ni Remulla na pamunuan ito. And I know, with him, talagang the DILG and the whole country will be in good hands. Nagdalawang isip man daw noong una, tinanggap na rin ni Secretary Remulla ang hamon sa kanya ng Pangulo. Prioridad niya ang mga inata sa kanya ni Marcos. Very clear naman instructions ng President. One is the recommend structural reforms for the various agencies under the DILG. Next is the increased responsiveness of the local governments towards the citizenry. And last is the safety and security of the candidates and the populace during the 2025 elections. There are three things we have to do. One is to digitize local government, making it easier for the citizenry to reach the local government. The second one is to institute a nationwide unified 911 responses. Dagdag ni Remulla, walang palakasan, walang politika sa PNP at gagawing merit-based ang pag-promote sa mga pulis. Bukas naman ang PNP dito. Dito po sa sinasabi po na palakasan po na ang PNP naman po ay may mga existing policies po para po maiwasan nga po nitong mga palakasan, particularly sa promotion po at pagde-designate po ng mga particularly mga senior officers po natin. Nilinaw din ng kalihim na mas magiging maganda ang relasyon ng DOJ at DILG katulad ng minsan nilang ginawa sa Cavite noong parehas silang nasa posisyon ng kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla. Sa usapin naman ng Pogo, kausap na ni Remulla ang may-ari ng Island Cove at tigil operasyon na ito sa December 15. Kukunin din umano ni Secretary Remulla ang listahan ng mga lugar na may Pogo at personal niya itong ikakandado. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.